kapatid, nandito na naman po si Malo de los Santos at ito nga ipagpatuloy natin yung usapin po dito sa DSWD ng Paniki, Tarlac. Ano po? At ito nga po, malinaw na po ang lahat at sana po ay tayo po ay hanggang dito na lang at ito nga maliwanag na po kung bakit po pinatawag si Aling Ansing sa barangay. At ito po ang kabuuhan ng kwento bago po natin bigyan ng reaction or opinion ay pakinggan po muna natin. Sa barangay si Ate Jelay. Yung sinabi niya pa na 10,000. Binalik na yung 10,000? Oo. Pabuti naman. Anong usapan ninyo? Bakit binalik nila ngayon? Sabi ko, ang akin lang, ang rason ko lang, bakit ako nagsalita din doon kasi kinausap ako natin sing. Concern ako kasi kami yung nag-refer kay Daddy Frankie, si Oliver. Siyempre, binigay na ng pinakamataas yun, tapos bakit binawi pa dyan sa Paniki? Sabi ko, anong rason? Tapos, ang siste pa, bakit kinuha nila agad yun? Hindi man nila in-explain. Dapat in-explain nila. Bakit kinuha? Oh, yung tipong ang hirap-hirap na nga ng buhay nila. Kasi ginaganon mo pa, gaganon pa nila. Parang, sisti, kinakawawa pa kayo lalo. Di porket mahirap ka na nga, pinapahirapan ka pa. Kung hindi na i-open tong usapin na ito, ibig sabihin, itong taong mahirap na ito, na manggagawa na ito, pag kailangan niya ng bumili, kailangan pa bang hanapin niya yung head DSWD, pipila pa doon? Oo. Ayan mga kapatid at pinarinig ko muna sa inyo at bibigyan natin po ng opinion kasi po alam nyo po mga kapatid, magsisimula po ang respeto. Respeto po sa kapwa. Ano? Bago po kayo respetuhin, nandiyan po kayo, ano po, yung pinaka-head ng DSWD, dapat po kayo lahat ipinaliwanag ninyo dito sa kawawang Ansing. 'Di ba? Na kinuha nyo yung 10,000. Ngayon, naguhugas kamay kayo. Ang masakit po dito, pinapublic apology nyo si Ansing. Kung tutuusin kayo po, dapat ang mag-public apology dahil ginawa nyo ay mali. Di ba po? Yung kukunin nyo, yung 10,000 na yon na financial assistant po para kay Oliver, kinuha nyo. Pasalamat po si Ansing, hindi basta-basta po yan na mamamayan. Alalahanin nyo po, si Ansing viral po yan. Kahit po maraming naiinis sa kanya. Pero isa sa mga viral si Ansing. Kung tutuusin, ikaw po, sir, na nandyan sa DSWD, mas kilala sa iyo si Ansing. Siguro po, kaya ginawa mo para makilala ka, maging popular ka. Di ba? Pero tandaan nyo po, hindi basta-bastang mamamayang Pilipino si Ansing. Dahil isa sa mga sikat yan. Di ba po? Dahil marami pong nakasubaybay kay Ansing. Kaya bawat kibot, bawat gagawin nyo, malalaman po yan ng taong bayan. Lalong-lalo na mga nagsusuporta po kay Daddy Frankie. Tandaan nyo po, ang mali ay mali po. Huwag natin pong basta na lang simpleng apology na gagawin ni Aling Ansing. Damage is done. 'Di ba? Hindi basta-basta mabubura yung ginawa niyong pagkuha ng 10,000 sa binigay po ng Region 1
dito kay Ansing. No? Kaya mga kapatid, ang nakakalungkot lang po, yung ginawa kay Ansing, no? Na kailangan mag-public apology for what? Para linisin yung ginawa niyong hindi magtama. Alam niyo, para sa akin po, mga kapatid, umihingi ako ng pasensya kay Kapitan dahil nadamay po siya sa usapin na ito ng DSWD, ng Paniki Tarlac. Nadamay lang po itong Kapitan. At alam din natin na wala naman sa kanyang sinabi or masamang sinabi si Ansing at si Jilay. Lalong-lalo na po si Daddy Frankie. Wala po siyang nasabi. Kaya yung sabi nga, ang pasensya na po Kapitan na gusto niyang kausapin si Daddy Frankie na gusto mong papuntahin sa iyong barangay, I think so na hindi na kailangan po. Dahil wala naman sinabi si Daddy Frankie patungkol sa iyo. Ayan ay humihingi kami ng pasensya sa iyo Kapitan dahil nadawit ka lang dito. Dahil yung 2,000 ibinigay ni Aling Ansing na kusang loob naman niyang ibinigay yun doon po sa secretary. Ano po? Kaya wala po dito mga kapatid na kinalaman po si Kapitan. Ano? At yan, humihingi kami ng pahumanhin na nadawit po ang pangalan mo dito. Ang bagay, wala naman tayong sinasabing pangalan. At kung ganun nga po, at kayo po ay nanawagan, kaya po kayo dito ay nadamay. At ito po, pakinggan po natin muli. Magmamakaawa pa, ay, Kasi kung hindi mo ilalaban yan at hindi mo sasabihin yung karapatan natin bilang tayong mahihirap dito at hindi nila gagawa ng paraan yan, hindi nila tayo mamaliit at mamaliitin tayo na mamaya. Tama, Jilay. Oo. Hindi porket mahirap ka na, papahirapan ka pa. Yes. Fastidi alle vie urinarie? Se la tua Kasi nga, alam nyo po mga kapatid, ang akala kasi sa tingin sa atin ng mga mahihirap, kung ikaw ay nakaposisyon sa gobyerno, kayo na po ang powerful. Pero tandaan nyo po, yung mga nakaposisyon sa gobyerno, kung wala po ang mamayang Pilipino, wala po kayo dyan. Dapat kayo po respetuhin nyo. Respeto sa bawat isa na mamamayang Pilipino. Mayaman man yan po o mahirap po. Dapat kayo po yung sinusundan o nagbibigay ng respeto para tingalain kayo ng mamababa, ng mga mahihirap. Paano kayo mabibigyan ng respeto na kayo mismo hindi nyo nagagawang respetuhin ang inyong sarili, ang inyong tungkulin bilang tumulong sa ating mga mamayang Pilipino. Di ba po? Kaya yan dyan pinaka-head ng DSWD, tatawa-tawa ka pa, nasabihin mong hindi ka interesado sa pera. Ano yung ginawa mo? Di ba? Kinuha mo para kung kailangan ni Ansing pupunta sa iyo. Hindi tama po yun, mga kapatid. Di ba? Wala tayong karapatan kunin ang pera ng ibang tao. Kahit ikaw pa po yung pinakamataas dyan na DSWD sa Paniki, Tarlac, dapat naman po, naisip nyo muna bago nyo ginawa. No? Mabuti na lang po, nandyan si Jilay. Nalaman namin ang buong katotohanan at maliwanag na po sa amin
'Di ba? Na ibinalik nyo po yung 10,000. Pero po, alam na po sa buong mundo yung ginawa mo. Sana po, wag nang maulit pa. Lalong-lalo na po, kung iyan po hahawak ng charity vlogger, no? Nakagaya ni Daddy Frankie. Pero wala naman sa inyong sinabi si Daddy Frankie. No? Kaya ito po ay parang namulat sa katotohanan po ang lahat na sana wag na pong gawin na nandyan sa gobyerno natin. Dahil po, ang isang Daddy Frankie po, nakikipagtulungan po lang ito bilang isang charity vlogger na wala naman po siyang inihingi ng kapalit. Di ba? Nasabi nyo ay tinutulungan. Tumulong lang kami. Ano po? Tumulong lang kami. Kami pa ang napapasama. Bakit noon? Le vie urinarie. Se la tua giornata non Diba? scorre come dovrebbe, Cistiflux Plus. Bakit noon? Sa loob ng 20 years na nakakulong po dyan, hindi nyo po natulungan. Sa ngayon, nagmamalaki kayo, tulong daw kuno. Na alam nyo naman po, simulat noon, natulungan ni Daddy Frankie si Oliver. Na ngayon nga po, magaling na. Pero anong ginawa nyo po? Diba? Naghihimakahog. Nagmamadali. Yung salitang nagmamadali. Kasi yung ginawa nyo po, may intention po yun. Diba? Mayroon intention na hindi talaga maganda. Diba po? Kasi nakakahiya eh. Nakakahiya po. Ito, pakinggan nyo po yung mga sinabi nyo. Para maliwanag ko lahat. Daddy Oliver, ay Daddy Frankie, kayong ka namin. Gusto kitang makausap ng personal sa barangay ko. Yan po si Kapitan. Pasensya na Kapitan, sana hindi ka nanawagan. Hindi namin pag-iinteresan yung pera na Ayan, pera. yung head ng DSWD. Nandito kami para tumulong. Hindi po yung manira ng tao. Para lang kasisira po ng bawat isa. Kundi, tumulong po kami na nandito lang na tumulong. Samang barat. Kung hindi po kayo naninira ng bawat isa, bakit ginawa nyo? Sana noon pa po, bago nyo kinuha yung pera ni Oliver, sana po ay naisip nyo na hindi basta-basta po si Ansing. Malalaman at malalaman yung ginawa nyong pagkuha ng pera. 'Di ba? Kung gusto nyong makatulong, ayaan nyo na po na si Daddy Frankie na lang po ang tumulong. Total, ibabalik naman ni Daddy Frankie si Oliver. Matapos lang yung bahay, pero anong ginawa nyo? Nagmadali kayo. Na kailangan ipa-check up para ano? Alam nyo naman na pinagagamot. Wala naman kayong binigay na gamot. Dahil alam nyo na kumpleto si Kuya Oliver ng gamot. Dahil alam ninyo naman po yan, dadalhin po yan uli sa Mandaluyong para follow up, check up. Na wala po yan hinihingi. O hindi man lang si Daddy Frankie na magdaing sa mga ginagastos nila. Dahil ang sabi nga ni Daddy Frankie, binablog niya at yung kinikita, itinutulong niya. Kung may mga sponsor man po yan si Oliver, kusang loob po yan. At wag nyo pong pag-interesan ang pera ni Oliver, kaya gusto nyo pong maibalik po si Oliver sa pamilya. Ano po? Kay Kapitan,
para mapaayos po ang buhay ng pasyente na kanya ring tinutulungan. Ngayon lang kayo Sana nag-isip. po maliwanagan po ang lahat. Hindi namin pinag-iinteresan yung pera ng pera po. Pinaliwanag namin sa kamag-anak ng pasyente na pambili po niya ng gamot. Pero yun na nga, kinuha daw namin. Ay, kinuha na niya naman talaga. Ay, tatawa-tawa pa ka. Diyos ko po. Nandito rin ang DSWD Review ng Office 3 para ma-assess sila at matulungan din ang kanila. Tinutulungan na ni Daddy Frankie, pero nagmadali kayong kunin sa anong paraan? Anong tulong pa ang kailangan ninyo? Lahat ginawa ni Daddy Frankie. 20 years. Pinuntahan mo na. Pero baliwala. Wala kayong ginawa. Ano po? Na kung kailang natulungan na ni Daddy Frankie, napaayos ang buhay ni Kuya Oliver. Malusog, nakalakad. Ngayon, tatawa-tawa ka pa? Para mapaayos si Oliver. Oh my God. Kung kailan maayos na. Gusto kang tumulong? For what? Hindi pa ba sapat yung pagtulong ni Daddy Frankie? Yun lang po ang katanungan namin sa iyo. Mga viewers nagtatanong, anong tulong ang ibibigay mo kay Oliver para mapaayos? Financial? Assistant? Ha? Financial assistant na hinihintay nyo? Nagpara gusto nyong magkaroon kayo? Ano po? Hindi pa ba sapat yung tulong ni Daddy Frankie na ginagawa nila? Na tinuring na kapamilya? Di ba po? Ayan po. Paliwanag po ni Sir Eugene tungkol po sa kay Oliver at sa kay Ansing, yung nangyari po na binlag po ni Daddy Frankie. So maliwanag po ang lahat na wala pong interes ang inyong DSWD kung hindi tulungan lamang. Ayan, si Kapitan, isa rin siya nagpatunay. So mga ka-farmers, Daddy Frankie, kayo po ay inaanyayahan namin ni Kapitan na pumunta ka ng barangay at nang magharap-harap. Okay. Alam niyo po mga kapatid, para sa akin, hindi kailangan ni Daddy Frankie pumunta sa barangay ni Kapitan dahil wala naman sinabi si Daddy Frankie doon na masama. Lalo-lalo na si Ansing, hindi naman kailangan po mag-public apology dahil totoo naman pong kinuha yung perang 10,000. Sasabihin nyo, hindi pinag-interesan, ay di sana ipinaliwanag nyo kung ano talaga, ay basta nyo na lang kunin, sasabihin nyo pa. Motor-motor, pambili ng motor-motor. Bakit nasabi nyo yun? Hindi nyo kailangan sabihin yung kay Ansing dahil hindi naman kayo ang hinihingian ni Ansing. Ano po? Para masasabi ko na lang po ay respeto sa bawat isa. Para respetuhin din po kayo. Di ba po? Kung hindi kayo nagre-respeto sa sarili nyo at sa mamamayang Pilipino, papaano din po sa inyo re-respetuhin kayo? Ang mahalaga po ang respeto para po nandyan yung paano kayo respetuhin din ng tao. Pero sa ginawa nyo po, winalaan nyo ng karapatan si Ansing. Kung hindi pa na-vlog ni Daddy Frankie, hindi pa nasabi ni Gilay, hindi nyo maibalik ang pera. Yan lang po mga kapatid, hanggang dito na lang para po ay ito. Aral po ito sa lahat na may katungkulan po sa gobyerno. Na lahat po tayo kailangan natin respetuhin ang bawat isa. Di ba? Pahalagaan natin ang mga mamayang Pilipino. Tulungan natin yung nangangailangan ng tulong dahil nandiyan kayo. Nakaupo sa gobyerno dahil yun ang tungkulin ninyo na tulungan ang mamamayang Pilipino. Di ba po? May bawat DSWD
sa bayan. Di ba? Ito po ay tularan nyo po mga kapatid. Na sana wala na, hindi na mauulit po ang issue na to ng DSWD. Marami pong salamat. Hanggang dito na lang po at sana po suportahan natin si Daddy Frankie at ang kanyang team. Si Aling Rochelle po, suportahan natin Aling Rochelle Vlog at siyempre po pakiyakap naman po si Malo de los Santos at pindutin nyo po ang all button para lagi kayong updated. Mabuhay po tayong mga Pilipino. Sana po ay ito ay kapulutan ng aral. Always respect po sa mga taong nangangailangan ng tulong. At saka po, napakaganda po yung tayo po ay may respeto sa isa't isa. No? At wag tayong, kung totoo naman po yung nangyari na kinuha nyo yung 10,000, wag tayong maghugas kamay. Public apology na lang. 'Di ba? Para maunawaan talaga at ipaliwanag nyo. Dahil alam nyo po, napakahirap po talaga ang ganito. Kaya marami pong salamat. God bless you po sa mga viewers na patuloy na nagmamahal kay Malo de los Santos. Thank you po sa mga bago kong mga kaibigan na nakasuporta po dito kay Daddy Frankie. Mabuhay tayong lahat at mabuhay din po si Jelay. Mabuhay din po si Daddy Frankie at ang kanyang team. Gusto ko po ang kagaya ni Jelay na may rumpong paninindigan. Kapag tama ang mga sinasabi mo, ipaglaban. Diba? Mabuhay tayong lahat. We love you!